Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Ana, 37 anyos at tubong Bulacan. Madalas akong nakatutok sa inyo habang nanananghalian at nakabreak sa aking trabaho. Aliw na aliw ako sa kwento ng buhay ng mga tagapakinig ninyo. Kaya naman gusto ko rin sanang ibahagi ang kwento namin ng isang espesyal na lalaking nagngangalang James. Nakilala ko si James noong ako ay magsimulang makakuha ako ng scholarship mula sa isang universidad sa Maynila. Kaya naman nanirahan ako sa isang boarding house na malapit sa aming eskwelahan. Kumuha ako ng kursong accountancy. Naging matalik kong kaibigan ang nakababatang kapatid ni James na si Marie. Paborito naming tambayan ang bahay nila sa may Sampaloc sa Maynila. At yun ang dahilan kaya nag-cruise ang landas namin ni James. Sina James, Marie at ang nanay nilang si Tita Lucy lang ang nakatira sa bahay na yun. Nasa abroad bilang engineer ang ama ni na James at 2 beses lamang sa isang taon kung umuwi. Kaya naman tuwang-tuwa si Tita Lucy sa akin sa tuwing dumadalaw ako sa bahay nila. Dahil tila raw nagkaroon pa siya ng isa pang anak na babae. Madalas din na tinutokso sa akin ni Tita Lucy ang panganay niya na si James. Kung ako raw ang makakatuluyan ng anak niya, hindi na kailangan pang humingi ng permiso ni James dahil botong-boto raw siya sa akin. Tony, magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong hindi ko tipo si James. Matipuno siya, gwapo, matangkad, magalang at higit sa lahat masipag mag-aral. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo noon at kumukuha ng kursong arkitekto. Pero wala sa plano ko noong mga panahon na yon na pumasok sa isang relasyon. Dahil bukod sa napakabata ko pa, ayoko rin na magkaroon ng kahit anong sagabal sa pag-aaral ko. Oh, magmerienda muna kayo para makapag-isip kayo ng tama dyan sa inaaral niyo. You know, salamat ma. Ito ba yung Spanish bread kina Aling Tina? Oo. Tikman mo din tong kalihim. Masarap din yan. Oh, Ana, kumain ka na muna. Lalamig yung tinapay. Mas masarap yan pag mainit pa. Ay, sige lang po tita, busog pa po ako. Pero mamaya po titikman ko. Ay nako Ana, bitawan mo muna yung mga papel at sabayan mo akong kumain dito. Tama si Mama, no? Makakapag-isip tayo pang may laman yung sikmura natin. Sige na, Ana. Kanina tinanggihan mo na ako nung inalok kita ng tanghalian. Magtatampo na ako pag hindi mo pa rin kinain to. Sige na nga po. Ma? Oh, James. Andiyan ka na pala. Halika, sumabay ka na ditong magmerienda. Hayana, andiyan ka pala. Sige lang ma, maliligo po muna ako. Uy kuya, ang arte mo ha. Dati-rati man kahit amoy araw ka pa galing sa paglalaro ng basketball dumidiretso ka dito sa kainan para magmerienda. Porket nandito si Ana, tinamaan ka na ng hiya. Hoy Marie, tumahimik ka nga. Kakaya kay Ana. Ana, sorry ha. Ma, akit na ako. Sige na, sige na. Ikaw talaga, Marie. Pag itong si Ana, lalong hindi sinagot ang kuya mo, lagot ka sa akin.
Wala, si tita. Hindi naman po nanliligaw si James. Paano ko naman po siya sasagutin? Ang ibig sabihin, pag nanligaw si kuya, may pag-asa siya sa'yo? Ha? Ano? Pero hindi nga, Ana. May pag-asa ba si kuya o wala? Magkaibigan tayo Huwag ka magsisinungaling. Andiyan pa si mama Sa totoo lang, kung may listahan lang ako ng mga katangian ng isang perpektong nobyo, lahat yon pasok kay James. Kaya lang... Ay, bakit may kaya lang? Kaya lang ano? Kaya lang, talagang prioridad ko po ang pag-aaral ko sa ngayon. Ano ba naman yan? Ay nako, Iha. Huwag mo sanang isiping ipinagsisiksikan ko ang anak ko sa'yo, ha? Ikaw pa rin ang masusunod kung sakali mang ligawan ka ni James. At bilang isang magulang, humahanga ako sa pagiging matyaga mo sa pag-aaral. Pero huwag mo din kalimutan na buksan ang puso mo sa ibang bagay. Pag-aaral at pag-ibig, pwede namang pagsabayin yan. Po? Basta babalansehin mo lang. Hindi pwedeng puro aral at hindi rin pwedeng wala ng inatubag kundi pag-ibig. Mali yun. Kaya nga itong si Marie, hinahayaan kong makipagkilala o lumabas-labas kasama ang isang lalaki. Isang matinong lalaki. Basta ang paalala ko lang wag siyang uuwing may laman ng bata ang tiyan niya. Palalayasin talaga kita. Grabe ka naman sa akin, ma. Wala nga din po akong boyfriend. Ay, oo nga pala. Marie, di ba ipapalabas na sa Miyerkules yung inaabangan nating pelikula? Ay, opo. Ma, tara, manood tayo. Ay, sige. Ana, ikaw, may gagawin ka ba sa Miyerkules? Wala naman po, tita. Wala rin kasi kaming pasok noon kasi holiday. Ayun, sakto. Sumama ka na rin sa amin para naman makabanding ko itong anak ko at ang mamanugangin ko. Si tita talaga. Saan ka na? Ikaw ang nasaan na? Saan na kayo ni tita? Malapit na. Saan ka ba banda? Dito malapit sa may bilihan ng popcorn. Sige. Malapit na kami. Bye! Teka, sandali! Ano ba tong si Marie? Kanina pa sinasabing malapit na. Wala naman ako nakikitang Marie at Tita Lucy dito. Ana, dito ka rin? James? Oo. Ang totoo niyan, hinihintay ko sina Tita Lucy. Teka, kasama mo ba sila? Hindi Ang sabi sa akin ni Marie, magkita daw kami dito sa may sinehan malapit sa bilihan ng popcorn. Pinilit kasi ako ni Mama na samahan silang manood ng sine. Ha? Teka nga, tatawagan ko lang Wala. Ayaw akong sagutin. Ring lang ng ring Teka. Parang alam ko na to Uy, wala akong kinalaman dito Biktima lang din ako. Alam ko naman. Kapatid mo talaga, oo. So, paano? Tayong dalawa na lang manood? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko trip yung mga ganyang klaseng pelikula Puro kasi kadramahan. Actually, ako din bala ko nga lang sanang matulog sa loob ng sinehan. Mas gusto ko yung nakakatakot Yung mapapayakap sa'yo yung katabi mo. Parehas pala tayo Kapira tayo dyan. Yeah. Kaso, isa't kalahating oras pa yung hihintayin natin bago magsimula yung bagong horror na pelikula gusto mo, kumain muna tayo? Sagot mo? Oo, bahala. Sige. Parang masarap yung hamburger ngayon, no? Yung may keso tapos maraming ketchup. Pero walang pickles. Ayoko na. Hala, ayaw mo rin ng pickles? Talaga? Ayoko. Ano? Tara? Tara. Tony, kahit anong sabi ng utak ko na huwag magnobyo, siya namang tibok ng puso ko na
mapagbigyan si James. Ang unang panonood namin ng sine ay nasundan pa ng ilang beses. Kung minsan din ay kumakain kami sa labas. Habang tumatagal ay mas nakikilala ko pa si James. Unti-unti ay nahuhulog na rin ako sa kanya. Pero ayokong madaliin ang lahat. Ipinangako ko sa sarili ko na magnonobyo lamang ako kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Tony, hindi naman naging problema kay James ang maghintay. Matyaga siyang nag-abang sa magiging tugon ko sa pagsuyo niya. 3 taon pa ang lumipas at natapos na namin ni Marie ang kurso naming accountancy. Nagtrabaho kami ni Marie sa iisang kumpanya. Si James naman ay nagtatrabaho na rin sa isang real estate company sa Makati. Sa pagkakataong yon ay buo na ang aking loob na suklian ng mga sakripisyo at pagtsatsaga ni James sa akin. Ibinigay ko na ang matamis na oo kay James. Tony, naging masaya at maayos ang ilang taon pang pagsasama namin ni James. Ngunit katulad ng ibang relasyon, dumaan din kami sa iba't ibang pagsubok hanggang sa dumating ang isang problema na talagang sumubok sa aming dalawa. Nagkaroon kasi noon ng bakanting posisyon sa bangko na pinapasukan ko. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong tumaas ang ranggo ko sa trabaho. Kaya naman pinagbuti at sinipagan ko palalo para mapansin ang pamunuan ng bangko. Kapag nagkataon, madadagdagan din ang kita ko. Kailangan ko rin kasi ng mas malaking sweldo noon dahil mula nang ma-stroke at hindi na makapagtrabaho ang aking ama, ako na ang umako ng lahat ng gasto sa bahay namin. Sumabay pa na nasa kolehiyo na rin ang nakababata kong kapatid at ako lamang ang maaasahan niya. Ana, tara, merienda tayo. Ay, Ma'am Ana pala. Ma'am ka dyan, para kang ewan, Marie. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag ka na masyadong formal sa akin? Para namang hindi tayo mag-best friends? Syempre no, kahit papaano boss ka na namin ngayon. Ikaw na si Miss Ana Portento, Assistant Branch Manager. Pang malakasan. Hindi na kita maabot, best friend. Sira, ako pa rin naman to. Nadagdagan lang yung trabaho ko. At tumaas ang sweldo. Oli ka na, saglitan tayo. May bagong bukas na pansitan dyan, doon sa kabilang building. Subukan natin. Si Joanna na lang yung isama mo. Tambak talaga kasi yung trabaho ko Kailangan ko pang tapusin tong report for this month. Tapos ito, hinihingi na rin sa akin ni Ma'am Tess tong mga kailangan niya para sa presentation niya sa head office next week. Kaya, kayo na lang muna. Grabe naman. Nagpapahinga ka pa ba? Naku, kinalimutan ko muna ang salitang iyan. Ginusto ko to kaya dapat panindigan ko. Kaya, sige na, para matapos na ako dito. Okay. Ay, oo nga pala. Tinext ako ni Kuya James. Hindi ka daw nagre-reply sa mga messages niya. Tinatanong nga ako kung pumasok ka daw ngayon Nagmamadali na kasi ako kanina. Wala na akong time mag-reply pa sa kanya. Pagdating ko naman sa bahay, pagod na ako, kaya itinulog ko na lang. Ay, ganun? Sige na. Replyan mo din kahit isang beses lang. Nag-aalala rin sa'yo yun Okay. Good evening, ma'am. Ngayon pa lang po kayo uuwi. Pasado 9:00 na po ng gabi Ang dami pong trabaho Ay, nga pala ma'am. May naghihintay po sa inyo dyan sa labas. Kanina pa po siya dyan 5:00 ng hapon James daw po yung pangalan. Ha? Bakit hindi mo pinapasok? Tatawagin ko nga po sana kayo kaso sabi niya wag na daw po Maghihintay na lang daw po siya dun sa labas. Sige. Ako na pong bahala.
James, Oh, anong ginagawa mo rito? Mahal, susunduin kita. Di ka kasi nagre-reply sa akin kaya dumiretso na ako dito. Nakalimutan mo na ba? Di ba may dinner tayo ngayon? Kasi yung restaurant na gusto mo, sarado na ng ganitong oras eh. Siguro, hanap na lang tayo ng bukas pa. James, pasensya na ha. Wala na akong lakas at oras para mag-dinner eh. Ito nga iuwi ko na lang tong trabaho kung hindi ko pa natapos. Kaya uuwi na ako. Oh, kahit saglit lang. Gusto mo, doon na lang sa paborito nating fast food para mabilis. James, next time na lang pwede. Pagod na ako talaga. Sige. Ihatid na lang kita sa apartment mo. Ay, mahal, nga pala. Binuko na yung ticket natin papuntang Palawan sa katapusan ng buwan, ha? Sabi ng agency, wala na raw tayong dapat alalahanin kasi sila na yung bahalang umayos ng kakailanganin natin. Pupunta na lang talaga tayo. Teka, ano? Bumili ka ng ticket papuntang Palawan nang hindi mo sinasabi sa akin? Mahal, di ba sinabi ko na sa'yo nung isang linggo pa? Matagal na natin planong pumunta ng Palawan. Sabi mo sa akin, pag-iisipan mo. Tapos nung isang araw, tinatanong kita kung anong desisyon mo. Kaso hindi mo naman ako nire-replyan sa mga text ko. Nanghinayang kasi ako sa offer ng travel agency. Kahapon na yung last day ng promo nila. Malaki kasi yung matitipid natin. Saka isa pa, sa saktong anniversary natin yun. Kaya ako na yung nagdesisyon. Pero kahit na. Sana hinintay mo pa rin kung anong magiging sagot ko. Hindi yung nagkukusa ka nang wala sa lugar. Ano bang problema? Napag-usapan na naman natin yun, di ba? Ikaw pa nga nag-suggest ng Palawan. James, binok mo nang katapusan yung biyahe. O, hindi mag-file ka ng leave. Hindi pwede. Bakit? End of the month yun. Maraming reports na kailangang ipasa. Hindi ako pwedeng umalis ng basta-basta. Pwede naman siguro na pagbalik mo na lang gawin yung mga trabaho mo. Mahal, wala ka ng pahinga. Hindi mo naiintindihan. Wala akong panahon magbakasyon. Marami akong responsibilidad na kailangan kong gampanan. Pero, Ana, paano yung ticket? Di magbakasyon ka mag-isa. Oh. Total, nagdedesisyon ka mag-isa, di ba? Mag-enjoy ka doon. Teka. Ba't parang galit na galit ka sa akin? Wala naman ako natatanda ang kasalanan sa'yo. Gumawa lang naman ako ng paraan para magkasama tayo. Ang hirap kasi sa'yo, sarili mo lang ang iniisip mo. Wala kang iniisip na pamilya sa probinsya na kailangan mong suportahan. Wala kang pinag-aaral na kapatid. Hindi mo naranasan maging mahirap kasi noon pa man, nakukuha mo na lahat ng gusto mo. Teka, ba't tayo napunta sa usapang yan? Ako nga itong palaging umiintindi sa'yo, di ba? Ni wala kang kahit konting oras para sa akin. Pero kahit kailan, hindi ako nagreklamo sa'yo. Ito nga nandito ako. Ako na yung gumagawa ng paraan. Tapos pagsasalitaan mo ako ng ganyan? So sinusumbatan mo ako? Ana, hindi kita... Bakit? Sinabi ko ba na sunduin mo ako rito? Ako nga yung gustong pumunta dito. Hindi nakita mo na. Kasi nga, pala desisyon ka. Ana, pwede ba? Hindi natin kailangan mag-away dito, nasa kalsada tayo. Nakakaya. Tara na sa bahay, doon tayo mag-usap. Iwan mo nga ako. James, pagod na ako. Sa trabaho, sa buhay. Ang gusto ko lang umuwi at matulog. Wala akong panahong maging girlfriend mo. Ngayon, kung nagsasawa ka na sa ganitong relasyon, pwede ka nang humanap ng babaeng ibibigay sa'yo lahat ng oras at panahon niya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Teka, nakikipaghiwalay ka na ba sa akin, ha? Ano, ayaw mo na? Dahil lang dito sumusuko ka na? James, wala na nga akong panahon para sa sarili ko. Sa'yo pa kaya? Hindi ko na kayang pagsabayin yung demands ng trabaho ko at mga demand mo. Mahal, please. Please, wag naman ganito. Mag-usap tayo. Pakiusap. Wag mo naman ako iwan basta-basta. Hindi ko kakayanin yun. James, hindi ko na rin kaya. Ubus na ako. Prioridad ko muna ang trabaho at pamilya ko. Kaya I'm sorry pero sa pagkakataong to, hindi ikaw ang pinipili ko. Tony, mula nga ng araw na yun, hindi na kami nag-usap ni James. Wala akong natatanggap na kahit anong mensahe mula sa kanya. Mukhang sineryoso niya ang sinabi kong kailangan ko munang mapag-isa. Makalipas ang ilang linggo, humupa na rin ang tambak na trabaho ko. Saka ako nakaramdam ng matinding pangungulila kay James. Aaminin ko na naging padalos-dalos ako ng desisyon nung gabi na itinaboy ko siya. Sana nga
ay mas naging maunawain ako at inisip din ang kanyang nararamdaman. Kaya sa puntong yun, nagdesisyon akong gumawa na ng paraan para magkausap kami ni James. Handa na akong aminin na ako ang nagkulang. Sana hindi pa huli ang lahat para makabawi sa kanya. Sino yan? Tita, si Ana po. Si Ana po ito. Ay, sandali. Oh, Nak. Anong ginagawa mo dito? Tita, nandyan po ba si James? Ay, nako, wala eh. Ang totoo niyan, ilang linggo na yung hindi umuuwi. Ganun po ba? May alam po ba kayo kung nasan siya o kung saan ko siya pwedeng puntahan? Nasubukan mo na bang pumunta sa apartment niya? Hindi pa po eh. Dito po ako unang pumunta. Ana, Nak, may problema ba kayo ni James? Kasi po... Nak, ayoko makialam sa inyo hanggat maaari. Pero bilang ina, nag-aalala ako para kay James. Sa'yo rin. Masayahing tao si James, palabiro. Pero napapansin ko na parang nagiging matamlay siya nitong mga nakaraang linggo. Kapag sinusubukan ko naman siyang tanungin, hindi naman siya nagsasalita. Ang totoo po kasi niyan, tita. Ilang linggo na po kaming hindi nag-uusap ni James. Ha? Anong nangyari? Nung huling beses po kasi kaming nakapag-usap, may mga nasabi po kong hindi maganda sa kanya. Sinabi ko rin pong itigil na namin yung relasyon namin. Diyos ko, halika nga ditong bata ka. Dahan na. Tita, hindi ko naman po sinasadya eh. Pagod na pagod lang po talaga ako nun. Sunod-sunod po kasi yung problema. Pero tita, wala po akong intensyong saktan si James. Naiintindihan ko. Siyempre, may kanya-kanya na kayong buhay eh. Mga problema na kailangang resolbahin. Pero lagi niyong tatandaan na kayong dalawa, higit kanino man ang dapat magkampihan. Hindi dapat maging pabigat, bagkus maging pahinga kayo ng bawat isa. Marami pa kayong kakaharaping problema, mas mabibigat pa. Pero kung talagang mahal niyo ang isa't isa, sigurado akong malalagpasan niyo ang lahat. Tita, salamat po sa pag-intindi sa akin, ha? Akala ko po, itatakwil niyo na ako eh. Ano ka ba? Parang anak na rin kita, no? Basta sana mas habaan mo pa ang pasensya mo kay James, ha? Makulit lang yun, pero mahal na mahal ka nun. O siya, lumakad ka na. Subukan mong puntahan sa apartment niya. Baka andun lang yun. Sige po. Salamat po, tita. Sana nga nasa apartment lang siya. Ayaw kasing sumagot sa mga tawag ko eh. Akala mo talaga ako lang ang may kasalanan kung bakit hindi kami nag-uusap. Teka, si James ba yun? Salamat ha. Sige. Ingat ka. Bye. James, Ana, anong ginagawa mo dito? isa-surprise sana kita eh, kaya lang ako yata yung na-surprise. Ana, magpapaliwanag ako. Sino siya? Bago mo? Ilang linggo lang tayong hindi nag-usap, nakahanap ka na agad ng kapalit. Bilis mo naman palang mag-move on. Ana, sandali lang ha. Makinig ka muna. Kaya ba hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Kasi may bago ka ng pinagkakaabalahan? Nakatrabaho ko lang yun.
Walang namamagitan sa amin dalawa. Ano ba? Trabaho. May katrabaho bang humahalik bago umalis? Ano pang ginawa niyo magdamag, ha? Huwag kang magsisinungaling sa akin, James. Ana, maniwala ka. Walang nangyari sa amin dalawa. Hanggang halik lang. Kasi sinamahan niya lang ako dito. Kasi, Halik? Halik lang? pero Ana, hanggang doon lang yun. Kesyo halik o mas malala pa ron, James. Niloko mo pa rin ako. Please, maniwala ka naman sa akin. Iwan mo ako. Ana, Bitaw Ana, sabi. mahal na mahal kita. Bitaw! Makinig ka naman muna sa akin. Bakit pa ako makikinig sa mga kasinungalingan mo? James, malinaw pa sa sikat ng araw. Niloko mo ko. Bakit hindi mo na lang aminin? Huling-huli ka na. Bakit naman ako aamin sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Tsaka, kailan ka ba nakinig sa akin? Ano? Kaya nga tayo nasa sitwasyong to, di ba? Kasi hindi mo man lang pinakinggan yung mga paliwanag ko. Sarili mo lang yung iniisip mo. Puro ka trabaho, trabaho, trabaho. Ano, nasan ako dun? Kasi ako, may trabaho din naman ako. May karir din akong binubuo. Hindi lang naman to para sa akin. Para sana sa pamilyang bubuuin natin dalawa sa inaharap. Marami rin akong obligasyon pero pinipili ko pa rin maging boyfriend mo. Tapos ako hindi mo kayang piliin. Ana, napakamakasarili mo. Makasarili? Ikaw ang makasarili! Dahil kung talagang naiintindihan mo ako, hindi mo ako pag-iisipan ng ganyan. James, alam mo kung ano ang sitwasyon ko. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko ngayon. Wala akong pagpipilian. Gusto ko lang sana magpahinga saglit eh. Pahinga lang, James. Pero ano? Ilang linggo kang hindi nagparamdam. Hindi mo man lang ako sinuyo. Di ba ayaw mo ako makita? Sinabi ko lang yon. Pero ang totoo, gusto ko nandyan ka pa rin. Yung nararamdaman pa rin kita. Yung alam kong may sasalubong pag nagtagumpay na ako sa buhay. Pag nalagpasan ko na yung mga pagsubok ko. Pero iniwan mo ako. I'm so sorry. Patawarin mo ako. Hindi. Hindi na, James. Huli na ang lahat. Baka nga tamang tapusin na lang natin talaga ang lahat. Parehas na nating nasasaktan ng isa't isa. Panahon na siguro na magkanya-kanya na muna tayo. Ano, hindi. Please. Hindi mo alam kung gaano kasakit na makita kang may kasamang iba. Pero siguro sinadya na rin ng Diyos yun. Para mapagtanto ko na hindi na talaga tayo magkakaayos pa. Isang pakiusap lang, James. Huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil ayoko nang maalala lahat ng sakit na dinulot mo. Tony, kahit anong paliwanag ang sabihin ni James, hindi na ako naniwala pa. Isa lang ang sigurado ako ng mga oras na yun. Niloko niya ako. Oo, matagal kaming hindi nag-usap, pero hindi ibig sabihin nun ay malaya na kami sa isa't isa. Kaya sa galit ko ay pinagbantaan ko siya na wag na magpapakita sa akin. Kahit si Marie na matalik kong kaibigan ay walang nagawa nang minsan niya akong kausapin tungkol kay James. Alam niya kasi na matagal akong magalit at hindi ako basta-basta lalambot lang sa simpleng bulaklak at tsokolate. Marahil para sa iba, mababaw lamang ang naging problema namin ni James. Pero para sa akin, malalim ang sugat na idinulot nun. Sinira ni James ang tiwala ko. Tiwalang hindi ko alam kung kaya kong ibigay ulit sa kanya. Cheers! 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 Ma'am Ana, buti sumama ka sa lakad namin. Hindi ka yata busy ngayon ah. Bernard, ano ka ba?
pag nasa labas tayo ng opisina, Ana lang ang tawag niyo sa akin, okay? Sayang nga eh, ngayon lang ako sumama sa inyo. Masaya pala. Sabi sa'yo, ma'am Ana, sumama ka lang sa amin palagi. Huwag puro trabaho. Enjoy din. Tama. Huwag kayong mag-alala. Masusundan pa to. Ayos, tapos sagot mo. Oo, akong bahala. Cheers! Cheers! Marie, saan ka galing? Wala. Nag-CR lang. Sabayan mo na kami uminom. Hindi. Nakadalawang bote na rin ako eh. Ikaw din, Ana. Mukhang nakarami ka na. Baka hindi mo kayaning umuwi mag-isa niyan. Ano ko, bata? Kaya ko ng sarili ko. Oo, kaya mo. Pero delikado. Buti sana kung nandito si Kuya. Marie, hindi ko kailangan ng kuya mo, okay? Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong galing sa kanya. Ay, Ana, si Kuya tumatawag sa'yo. Hayaan mo siya. Papapagod din yan kakatawag. Pero, Marie, hindi dapat binibigyan ng oras sa mga taong manloloko. Kaya wag mo na siyang intindihin. Uminom ka na lang dyan, okay? Ana, uwi na kaya tayo? Tara, ihahatid na kita sa bahay mo. Ha? Ang aga-aga pa kaya? Kung gusto mong umuwi, edi sige. Umuwi ka na. Wag mo na akong intindihin dito. Sige na, Marie. Ako na bahala dito kay Ana. Tignan mo. Marami pang ibang taong mag-iingat sa akin. Hindi lang ang kuya mo. Kaya sige na, umuwi ka na. Tara, inom pa tayo. Ana, ka na. Umuwi na tayo. James? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Hindi na mahalaga yon. Basta umuwi na tayo. Marie, ikaw ba nagsabi sa kuya mo? Ana, sorry. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Akala ko kaibigan kita. Tatraydorin mo lang din pala ako. Ana, hindi naman sa ganun. Ayoko lang mapahamak ka. Ana, wag mong sisihin si Marie. Ako naman nagpumilit na pumunta dito eh. Isa ka pa. Ana, tama na. Ilang beses ba kita dapat ipagtabuyan para lubayan mo na ako, ha? Please, wag dito. Nahihiya ka. Nahihiya ka sa katarantaduhang ginawa mo. Ana, please. Ang daming tao. Mag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Ay, hindi. Dapat malaman nilang lahat kung paano mo ako niloko. Ana. Makinig kayong lahat, ha? Itong lalaking to, nagbahay ng ibang babae kahit na kami pa. Ay, wala pala yan eh. Tama na, Ana. Diba? Kapal na mukha eh. Kala ko mabait, manloloko rin pala. Ana, tama na. Sumusobra ka na. Marie, hayaan mo na. Lasing lang si Ana. Hindi. Pinapahiya ka ni. Huwag kang makialam. Hilig mo din makisawsaw eh. Wala ka namang alam sa mga nangyari. Sinabi kong tama na, di ba? Ano, James? Siguro naman tatantanan mo na ako, no? Ano pa bang gusto mong marinig, ha? Ana, kahit anong sabihin mo, hindi ako mapapagod na humingi ng tawad sa'yo. Mahal kita. At wala na akong ibang mamahalin kung hindi ikaw lang. At alam ko, mahal mo pa rin ako. Paano ka nakakasiguro, Aber? Kasi, galit ka pa rin sa akin eh. May nararamdaman ka pa rin sa akin. Siguro poot sa ngayon, pero alam ko, sa loob-loob mo, ako pa rin ang mahal mo. Pala desisyon ka talaga eh, no? Pues para sabihin ko sa'yo, oo. Galit na galit ako sa'yo. Kasi ikaw lang ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ko pero sinira mo. Sa tingin mo, paano pa ako magtitiwala sa iba? Kung alam kong sa dulo lolokohin lang din pala ako. Kaya kung binabalak mo na maghintay ng kapatawaran ko, pag-isipan mong mabuti dahil paniguradong mamumuti ang mga mata mo. Tony, kahit anong taboy at pagpapahiya ko kay James, patuloy pa rin siyang nagmamakaawa sa akin. Nariyan pang madalas siyang maghintay sa harap ng bahay ko para abangan ang pagpasok at pag-uwi ko galing trabaho. Dumating pa nga sa puntong ipinabarangay ko siya. Nahihiya na rin kasi ako sa mga kapitbahay ko dahil kung minsan ay dumadating siyang lasing at nagsisisigaw sa harapan ng apartment ko. Tony, sabihin niyo ng antigas ko. Pero hindi pa ako handang magpatawad ng mga panahong yun. Para sa akin kasi, kapag tumingin na sa iba, kahit nasabihin pa ng lalaki na nadala lang siya ng lungkot, malinaw na panloloko yun at maaari niyang ulitin. Nakakalungkot ang naging pagtatapos ng relasyon namin ni James. Mahal na mahal namin ang isa't isa.
Pero pareho kaming may mali. Mga pagkakamali na hindi na kayang itama ng magkasama. Tony, malaki ang naging epekto sa buhay ko nang tuluyan naming paghihiwalay ni James. Nawala ang dating masayahing Ana at napalitan ng bugnutin, masungit at istrikto sa trabaho. Minsan ay sinusubukan akong yayain ng mga katrabaho ko na mamasyal o di naman kaya ay kumain sa labas, pero panay ang tanggi ko. Wala akong kagana-gana sa buhay. Para akong naging robot, kumikilos pero walang emosyon. Ilang linggo pa ang lumipas, sumapit ang araw ng sana'y 8 taong anibersaryo namin ni James. Buong araw na tumutunog ang cellphone ko. Kahit iba't ibang numero, alam kong si James yon. Minsan naiisip kong muling bigyan ng pagkakataon si James, pero sa sandaling maalala ko ang kataksilan niya, nauunahan na ako ng galit. Hindi pa siguro sapat ang panahon para tuluyang maghilom ang sugat ko. Hanggang sa isang araw, isang bisita ang hindi ko inaasahang kakatok sa aking apartment. At yun ay ang taong itinuring ko na pangalawang ina sa loob ng mahabang panahon. Tita, ito po. Magkape po muna kayo. Salamat, Nak. Kumusta ka naman, anak? Ayos naman po ako, tita. Ito po, tambak ang trabaho. Kayo po, kumusta? Ayos din naman. Ana, siguro naman may ideya ka kung bakit ako pumunta rito. Si Tito po, kumusta? Ay, di ba birthday niyo na po sa susunod na buwan? Naalala ko pa po nung 1 taon, pumunta pa tayo sa theme park, di ba? Nakakatuwa naman at naalala mo pang petsa ng birthday ko. Siyempre naman po. Kayo po ang pangalawang ina ko dito sa Maynila. Pwede po bang makalimutan ko ang birthday ninyo? Total, ikaw naman ang may sabi na tinuturing mo akong pangalawang ina. Ana, anak, baka naman pwede mo nang kausapin si James. Tita, alam ko hindi ako dapat na nakikialam sa relasyon niyo, pero awang-awa na kasi ako sa anak ko. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Sa tuwing tinatawagan ko siya, kung hindi lasing palaging tuliro. Natatakot lang ako na baka kung ano na ang gawin niya sa sarili niya pag hindi pa kayo nagkaayos. Tita, ano po kasi... Hindi mo na ba talaga mabibigyan ng isa pang pagkakataon ng anak ko? Sabihin mo, ano pa bang kailangan niyang gawin para mapatawad mo siya? Tita, hindi naman po kasi... Ana, nak, lahat naman ng tao nagkakamali. Ang mahalaga natututo tayo sa mga pagkakamali natin, di ba? At naniniwala ako na nagsisisi na si James sa kung ano man ang nagawa niya sa'yo. Siguro naman, sa tinagal-tagal ng pagsasama niyo ni James hindi mahirap sa'yo na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Tita, naiintindihan ko po kayo. Alam ko po na nag-aalala kayo sa anak niyo. Pero sana naman po maintindihan niyo rin ako. Sa totoo lang po, madaling sabihin na magpatawad tayo sa mga taong nagkamali sa atin pero ang mahirap po kasi yung ibalik yung tiwalang nasira na. Ayoko lang pong dumating yung oras na sa tuwing titignan ko ang mukha ni James maaalala ko palagi yung mga kasalanan niya. Paulit-ulit lang po kaming magsusumbatan. Hindi po matatapos ang sisihan. Mas magiging mahirap po para sa aming dalawa yun. Naiintindihan ko naman ang sentimiento mo, Ana.
Alam kong hindi madaling makalimot sa mga kasalanang nakasakit sa atin ng sobra-sobra. Pero pwede mong subukan. Pwede mong simulan sa pagpapatawad. Hindi naman kailangan na magkabalikan kayo agad. Simulan mo sa pagiging magkaibigan ulit. Balikan mo yung magagandang alaala nyo na magkasama. Alalahanin mo ulit yung rason kung bakit sinimulan nyo ang relasyon nyo. Alam kong alam mo na mabuting tao si James. At alam ko rin na mahal ka niya. Kaya hindi siya gagawa ng bagay na ikakasira niyong dalawa. Pagsubok lang to sa inyo. Pagsubok na alam kong kayang-kaya niyong lampasan. Yes, Olive. Iwan mo na lang sa table ko yung mga file ng reports for presentation. Oo. Sige. Bye. Oh, hello. Olive? Hello, Ana. James. Please, huwag mo munang ibaba. Kausapin mo muna ako kahit saglit lang. Sige, kahit huwag ka na magsalita, basta sana pakinggan mo lang ako. Pakibilisan kasi marami pa akong trabaho. Pinuntahan ka raw ni Mama? Oo. Sandali, inutusan mo ba siyang puntahan ako? Nako, hindi. Pero pasensya na kay Mama ha. Nag-aalala lang siguro yun. Ang totoo niya, sinabihan ko siya na wag na makialam. Ako ang gumawa ng gulo kaya dapat ako din yung umayos. Kaya lang talagang makulit si Mama eh. Wala namang problema. Maayos naman akong kinausap ni tita at hindi naman siya iba sa akin. O ano, yun lang ba? Ibababa ko na to. Sandali. Wag mo naman munang ibaba. Namiss ko yung boses mo eh. James, kung may sasabihin ka pa, sabihin mo na. Kasi uulitin ko, marami akong trabaho. Kamusta ka na? Yung trabaho mo, kumakain ka naman ba sa oras? Baka nalilipasan ka na ng gutom. Kumain ka ng mga masusustansya para hindi ka magkasakit. Alam kong ilang beses na akong humingi ng tawad sa'yo. Pero kung sakaling hindi pa yun sapat, Ana, patawarin mo sana ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa'yo. Sa mga pagkakataon na imbis na unawain ka, inuna ko pang intindihin ang sarili ko. Ana, kahit ganito tayo nagtapos, gusto ko malaman mo na mahal pa rin kita. At hindi yun magbabago kahit kailan. At nagpapasalamat ako sa 7 taon na pinasaya mo ako. Hindi yun matutumbasan ng kahit na ano. Sa totoo lang, mahihirapan akong humanap ng higit pa sa'yo. Ako rin naman, James. Hindi naman biro yung 7 taon. Kaya nga siguro ganito kasakit kasi sobrang lalim na ng pinagsamahan natin. Akala ko kilala na kita. Akala ko wala nang makakabuwag sa ating dalawa. Kaya nga hindi talaga natin madidiktahan ng panahon. Siguro pinagtagpulan tayo pero hindi tinadhanang magsama ng panghabang buhay. Baka ito na talaga yung dulo natin. Kaya na, huwag ka mag-alala ha. Hindi na kita guguluhin pa. Hindi ko na ipipilit pa yung sarili ko sa'yo. Kasi higit sa lahat, ayoko nakikita kitang nahihirapan. Salamat din pala at sinagot mo tong huling tawag ko. Kahit na hindi mo lang naman sinasadya. Ayun. Basta Ana, lagi
Lagi mong iingatan ang sarili mo, ha? Huwag mong kakalimutan magdasal palagi. Ana, hindi kita makakalimutan. Teka, James. Huling tawag? Bakit? Saan ka pa pupunta? May bakanting posisyon kasi sa kumpanya ni Papa. Bibihira lang magkaroon ng bakante doon kasi maayos magpasweldo kaya tinanggap ko na. Ganun ba? Tama ka naman. Hindi mo dapat pinapalagpas sa mga ganyang oportunidad. Sige, magpahinga ka na. May pupuntahan rin akong party sa kabilang bayan eh. Sina Mark, naalala mo, yung best friend ko sa opisina. Nagaya kasi ng inuman. Padispedida daw nila sa akin. Okay. Sige. Bye, Ana. Bye. Tony, matapos ang pag-uusap namin yun ni James, ay mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko man nasabi kay James na pinatatawad ko na siya, pero tila maayos nang naisara ang kabanata naming dalawa. Gusto ko sana siyang tawagan ulit pero naisip ko rin na baka makagulo lang ako sa mga plano niya sa buhay. Ayokong ako ang maging dahilan para talikuran niya ang magandang kinabukasan sa ibang bansa. Pero hindi ko akalaing pagsisisihan ko habang buhay ang pagdadalawang isip kong yun. Dahil yun na pala ang huling pag-uusap namin ni James. Madaling araw nang magising ako sa ilang ulit na pagtunog ng cellphone ko. Nakita ko ang numero ni James. Kaya sinagot ko agad. Pero hindi si James ang nasa kabilang linya. Isang nagpakilalang pulis ang kumausap sa akin. Ako raw ang una nilang kinontak dahil numero ko ang huling tinawagan ni James. Isang trahedya ang nangyari. Nabundol ng truck si James habang nagmamaneho ng motor. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital pero huli na ang lahat. Wala na akong nagawa kundi ang humagulgol sa kwarto ko na mag-isa. Ilang beses kong sinampal ang sarili ko, umaasa na baka sakaling magising ako sa masamang panaginip. Kung kailan naman handa na ulit akong patawarin siya, saka pa nangyari ito. Totoong wala na si James. Iniwan na niya ako. Hindi na niya ako guguluhin pa at pipiliting makipagbalikan sa kanya. Marie, ipamigay mo na yung mga merienda sa mga nakipaglibing. Yung matitira, ipamigay mo na lang sa mga bata dyan sa kalye. Bawal na raw kasing iuwi yan. Sige po, Ma. Hindi pa po ba kayo babalik sa sasakyan? Nandun na po si Papa. Susunod na rin ako. Samahan ko lang sandali ang kuya mo. Sige, Ma. Ay, Ana, gusto mo ng sandwich? Hindi na. Salamat. Sige, ikaw na muna bahala dito kay Mama, ha? Ipapamigay ko lang tong mga pagkain sa mga bisita. Sige. Alam mo ba, Ana, napakarami pang pangarap ni James. Lagi niyang kinikwento sa akin na kapag na-promote daw siya sa trabaho at tumaas na ang sweldo niya, ipapasyal niya raw ako sa ibang bansa. Hindi na raw ako magluluto kasi sa labas na raw kami lagi kakain. Pangarap din niyang magkaroon ng sarili niyang bahay. Doon daw kayo titira kasama ang mga anak niyo. Tita. Wala namang kaplano-plano yang si James na mag-abroad eh. Ilang beses na siyang inaalok ng papa niya na sumama sa kanya pabalik ng Qatar. Pero ayaw niya kasi nandito ka raw. Hindi ka raw niya kayang iwan mag-isa. Baka raw ipagpalit mo siya kapag umalis siya. Hindi ko naman po kayang gawin yun kay James.
Kaya nabuhayan ako ng loob nung sinabi niya sa akin na itutuloy na niya ang pangingibang bansa. Kahit na gusto ko sanang magkaayos pa kayo. Sige na lang. Baka yun na rin ang tama niyang gawin para makalimutan ka na niya. Baka sakaling bumalik na yung James na masayahin, makwento, makulit. Anak, James, sana nag-abroad ka na lang. Para pwede ka pang bumalik. Para mayayakap pa rin kita. Tita, tahan na po. Bakit ba kasi hindi mo kayang patawarin yung anak ko? Tita, hindi naman po sa ganun. Kung siguro pinatawad mo siya agad, hindi niya maiisip na umalis na lang. Baka hindi siya na-aksidente. Nandito pa sana yung panganay ko. Tita, bakit parang hirap na hirap yung anak kong paamuhin ka? Wala pa kayong pinagsamahan? Minahal mo man lang ba si James ng totoo? Tita, mahal na mahal ko po si James. Mahal na mahal? Eh hindi mo nga mapatawad yung anak ko. Kasi kung totoong mahal mo siya, hindi ka magdadalawang isip na bigyan siya ng pagkakataon. Pinairal mo kasi ang pagiging matigas mo. Tignan mo tuloy ang nangyari. Parehas tayong nawalan. Sa maniwala po kayo o sa hindi, totoong minahal ko po si James. Ang totoo po niyan, sasabihin ko na po dapat sa kanya na pinapatawad ko na siya nung huling magkausap kami. Kaso huli na ang lahat. Wala na yung anak ko. Hindi na niya maririnig ang pagpapatawad mo. Tita, I'm sorry. Hindi ko naman po ginusto ang nangyari kay James. Kung may babalik ko lang po ang oras, gagawin ko para makasama pa po natin siya. Yan din ang gustong gawin ng anak ko noon. Ibalik yung oras para maitama niya yung pagkakamali niyang sinasabi mo. Ako rin. Gusto ko rin ibalik yung panahong yun. Yung panahong ginusto kita para sa anak ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana ipinilit na maging kayo. Talagang laging nasa huli ang pagsisisi. Pasensya ka na, Ana, pero tatanggapin ko lang ang sorry mo. Pag nagawa mong ibalik ang buhay ng anak ko. Tony, naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit ni Tita Lucy. Dahil tulad niya, sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari kay James. Kung hindi lang sana ako nagmatigas, baka nga nandito pa si James. Baka kami pa hanggang ngayon at binubuo na ang pamilyang pinangarap namin. Mula nang mailibing si James, bumalik na rin muna ako sa amin sa Bulacan. Hindi ko na rin kasi magawa ng maayos ang trabaho ko dahil sa labis na kalungkutan. Naalala ko kasi si James sa lahat ng pagkakataon. Para akong araw-araw na binabangungot ng katotohanan na wala na ang taong mahal ko. Hindi ko na rin nakausap pa ang pamilya ni James. Pinili ko ring putulin ang komunikasyon ko sa kanila dahil naisip kong hindi matatapos ang sakit kung palaging ipapaalala ng presensya ko ang trahedyang naging dahilan ng pagkawala ni James. Tony, nais ko rin sanang humiling na kung maaari ay isama niyo ko sa inyong panalangin. Ganun din ang lahat ng mga nawalan ng minamahal sa buhay. Magkaroon sana kami ng sapat na lakas para makausad mula sa mga bagay na aming pinagsisisihan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Ana. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.
puso.